So dito sa last clip ng video ko, which is yung part number 6 naman ng summation. So dito meron tayong problema natin dito, meron tayong infinite upper limit. Sa baba natin yung lower limit natin is 1. Then yung general term natin is 10. Sa loob meron tayong negative 7 over 8 and raised to n minus 1. So ang gagawin natin dito, since ang given natin may infinite, which is yung upper limit natin is infinity, gagamitin natin ang limiting sum of an infinite geometric sequence. So ang hinanap ko na lang dito is a sub 1 equals 10, then common ratio niya is negative 7 over 8. So ngayon ang gagawin na lang natin is, ang formula natin is S equals to a sub 1 over 1 minus common ratio. Kasi dahil infinite yung upper limit natin, hindi na natin kailangan hanapin pa yung n natin dahil di natin alam kung ano yung pinaka highest limit natin. So dito S equals to yung a sub 1 natin is 10 over 1 minus negative 7 over 8. So dito pinarenthesis ko siya since ang operation na gagamitin dito is negative, pero yung given natin is negative din. Then ang gagawin natin dito is pag pinag-times natin tong same negative sign, ang makuha natin is positive. So dito sa baba i-bring down na natin si 10, then over to 1. Ngayon mangyayari plus na siya, magiging plus na yung operation na gagamitin natin. 1 plus 7 over 8. Then again bring down 10 sa baba, 10 over, ngayon pag pinag-plus natin si 1 plus 7 over 8 is 15 over 8. Then ngayon pag dinivide natin si 10 over 15 over 8, makukuha nating final answer is S equals to 16 over 3. So ganun yung pagkuha ng limiting sum of an infinite geometric sequence. So sana may natutunan kayo sa video ito at naway magkaroon kayo ng kaalaman sa pagsagot ng properties of sigma notation. Salamat po.